Gusto mo bang magsimula ng sarili mo negosyo? Alam nyo, maraming tao nangangarap na magkaroon ng sariling negosyo, pero alam mo ang problema? Hindi sila naghahanda. Today, we're going to talk about the importance of being prepared before even the business gets started. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang goal natin for today, sa episode natin na ito, is to help you to develop what we call as critical mindset and preparation that you need in order for you to start your business. By the end of this session na ito, ay parang seminar na ito, malalaman mo yung basic, malalaman mo kung paano mo ihahanda ang iyong sarili, mentally, emotionally, and even financially to start one. So, let's talk about first preparation. Bakit ba siya crucial? Alam mo bakit? Just like nagbibuild ka ng bahay, kung hindi tama ang foundation mo, gigiba siya. Ganun din sa paghahanda ng negosyo, kung hindi maganda ang iyong pundasyon sa pagnenegosyo, malulugi siya, magko-collapse. Kaya ano po yung mga nagiging pagkakamali pag hindi po tayo handa sa pagnenegosyo? Alam nyo ba maraming mga taong nalulugi dahil pumapasok sa isang negosyo dahil wala pang sapat na kaalaman. At ito po, number one, ang mga pagkakamali nila na may mismanage ang pera. Na pagkahasama ang personal at saka negosyo. Sino sa inyo guilty? Type guilty sa comment section. Number two, hindi alam kung paano magbenta. Gusto kumita pero hindi alam paano magbenta. Number 3, walang sistema sa pagnenegosyo. Number 4, hindi alam kung paano mag-hire ng tamang tao. Alam mo, isipin mo, pag ikaw ay nagnenegosyo, yung parang aalamin mo, yung parang paano ka parang sa driving ba? Pag hindi ka marunong mag-drive, mababang ka. Pag hindi ka marunong magnegosyo, malulugi. Kaya nga, napaka-importante, bago ka mag-umpisa, you got to gain knowledge, because knowledge gives you power. Knowledge is power in your business. The more you know about how to start a business, how to position, how to target market, how to brand, how to solve problem, how to sell, syempre, mahalaga na alam mo kung paano magpatakbo ng negosyo. Hindi lang ika nga gusto mo lang kumita. Kaya nga, ito yung next, di ba? Sinasabi ko, you got to prepare yourself mentally, emotionally, and financially. So right now, let's start with the mental aspect, yung mindset mo muna. Gusto mo bang malaman kung handa ka na? Paano ka maghahanda in terms of becoming a business person? Type yes sa comment section if you say yes. Number 1, kailangan magkaroon tayong tinatawag na growth mindset. Ang kagandahan ng growth mindset, gusto mo talagang magbago. And para ikaw ay magbago, you need to change. Ay, hindi ka pwedeng lumago na hindi ka nagbabago. Kasi hindi pwede yung pwede na yan, hindi pwede yung comfort zone, hindi pwede yung fixed mindset. Kasi pag fix ang mindset mo, ayaw mo mag-take ng risk. Pag growth ka, sabihin gusto kong sumubok ng bago. At pag sumubok ka ng bago, meron kang risk na magkamali. You must be willing to learn at the same time adopt. And that is what entrepreneurs do. They embrace failure to be part of the process. It's not the end. Kaya kailangan number 1, check mo. Meron ka bang growth mindset? Number 2, meron ka bang tinatawag na grit, G-R-I-T. O, tinatawag dito resilience and perseverance. I will tell you the truth and the truth will set you free. Hindi madali ang negosyo. Bakit? Makaka-experience ka ng mga rejection, negativity, may mga iba, tatawanan ka, hindi maniniwala sa iyo. Sino sa inyo nakaka-relate? Type relate sa comment section. Ang mga successful na mga entrepreneurs, alam mo nangyari? Lalong may pumipigil, lalong nanggigigil. Yes. Gusto nilang patunayan na sila po ay magiging matagumpay sa mga taong nagnenega po sa kanila. Kaya kung maraming nagnenega sa inyo, patunayan mo na kaya mo magwagi. Pangatlo, ang kanilang mindset is not short term but long term. Ang kanilang vision. Nag-iisip sila, hindi lang po ngayon, 5, 10, 20 years from now. Nakikita nila yung kanilang sarili na nagiging successful. And that is also my passion in life. I always look at the long term. That's the reason why if you want to become successful, start thinking long term. And then number 4, kung gusto nyo maging successful talaga, kapatid, you must be willing to invest in yourself. Before you invest in a business, invest first in yourself. Bakit? Ito ang isang sikreto na hindi alam ng karamihan. Bakit? Siya kasi ang magpapatakbo ng negosyo. Siya ang magagawa ng desisyon, ang magbebenta, siya magmamarket, siya magpo-position, siya magbabrand. Eh kung wala kang alam, anong gagawin mo? Kaya nga guys, ito lang nga, mahalaga na again, watch this type of videos, punta ka ng training, seminars, maghanap ka ng mentors, find a community. Because honestly, if you are not growing, your business will not also grow. Kaya huwag kang magtaka kung bakit di nag-grow ang business mo. Dahil di ka nag-grow eh. Agree? So again, this is the mental aspect. Now, let's talk about how can you start a business. Ito yung
tinatawag na practical aspect na. Okay, paano ka mag-start ng negosyo? Number 1, understand the market. Alam mo, at the end of the day, hindi kung anong gusto mo ibenta. At the end of the day, kung sino ang bibili ng iyong produkto at serbisyo. Tanungin mo sarili mo, anong kailangan nila? Anong gusto nila? Paano ka makakasolve ng problema ng iyong kliyente? Paano ka nga mas gagaling pa sa iyong mga competitors? Kung hindi mo alam itong pinag-uusapan ko, huwag ka na magbenta. Bakit? Tsak na malulugi ka. Hindi mo alam problema. Hindi mo alam yung solusyon. Hindi mo alam yung gusto. Agree? Know your target market. Number 2, know your money. When you say money, basic financial literacy. Paano ka nga hahawak ng pera? Paano ka tutubo? Diba? Paano profit margin mo? Ano yung ROI mo? Return of investment mo? Ano yung capital expenditure mo? Diba? Yung pangunahing puhunan. Ano yung operational expense mo? OPEX mo? In other words, understand mo na the basic. Know your market. Know your money. Number 3, know your system. Alam mo, pag nag-uumpisa ka ng negosyo, kailangan mag-develop ka ng system para maging efficient ang negosyo mo. Ito lang from purchasing, from cooking, kung produkto ang binibenta mo, pagkain, from packaging, from delivering of the product, customer service, inventory management, diba? Dapat may sistema ka. Pag wala kang sistema, kapatid, wala tayong pag-uusapan. Know your target market, know your money, know your system. Number 4, know how to sell. Kahit na may sistema ka at lahat-lahat, kung di ka marunong magbenta, wala. Kahit gaano ganda ang produkto mo, wala kang benta, wala. Kaya learn the basic, diba? From prospecting, setting of appointment, presentation, closing, follow-up, from social media, posting. After that, diba? On how you can convince people to buy, and then how you can take the orders. Yun eh. Alam mo, without selling skills, your business will not grow and it will die. And last but not the least, ito na, know your network, your strong network. When you say your network is often becomes your net worth. Ang ibig ko sabihin, lalo na kung ikaw ay nag-uumpisa, maghanap ka ng mga taong na pwedeng tumulong, mag-coach, mag-mentor at mag-guide sa iyo. Surround yourself with mentors, fellow entrepreneurs, industry experts who can guide you, support you every step of the way of your business. Are you learning from this episode, diba? Pinakita ko na po sa inyo bakit kailangan tayo mag-prepare. Number 2, mentally, emotionally, and practically, diba? Ngayon, alam nyo na step-by-step guide. Kaya nga, ito yung tanong ko po sa inyo. Para sa mga tao na nag-umpisa na magnegosyo or nagnegosyo ka na, ang ultimate goal mo sa buhay, ikaw ang magiging boss ng iyong negosyo. Pero instead na nagiging boss ka ng negosyo, ikaw ay nagiging empleyado. So kung gusto nyo makalaya po from becoming an employee of your own company and you are going to become a boss, timing po, I'm going to have a special business mastery weekend, and I will help you how to turn yourself from an employee of your own company to become a business owner. And good news, may kasama pa akong 3 mentors sa event na ito who will help you to become a real boss of your business. If you're interested, this is not for everyone. Type the word BMW sa comment section, BMW, or just go to the link. I-click nyo na lang po yung link para malaman nyo po kung qualified kayo to be part of this event. Sana nakatulong po tong episode na ito. At kung nakatulong tong episode na ito, please don't forget to like, to share, and to subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.